Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-usapan natin ay kung bakit urgent and important ang gospel. At ang topic natin na eternal conscious punishment. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Matthew chapter 25 verse 41. Sasabi sa Bible verse na ito ay, "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Ang topic natin na patungkol sa eternal conscious punishment ay matindi dahil may totoong kaparusahan para sa ating mga kasalanan o sa mga ating maling gawain. At hindi lang ito basta kaparusahan na ikukulong o ikaw ay paparusahan lamang. Ang tinutukoy dito ay isang conscious eternal punishment sa hell o impyerno. Hindi ito parang pansamantalang parusa, kundi hindi rin ito basta mawawala ka na lamang. Ang katotohanan ay mas malala ito dahil ito ay walang hanggang. May kamalayan ka at hiwalay ka sa Diyos na araw-gabi ikaw ay nasusunog sa impyerno. Ay na sinasabi sa Luke chapter 16 verse 23 to 24 gives us a clear picture of that torment. Sinasabi doon na ang rich man, ang mayaman man ay nasa torment at nakikita niya si Lazarus at sa bosom ni Abraham. He was aware, he was suffering, he was conscious, he remembered, at yun ang pinakamahirap, na may regret, may pain, at may realization na wala na itong balikan. Ang teaching natin ngayong araw ay unang-una, God is the offended party. Kapag tayo nagkakasala, hindi lang tayo basta may nasasaktan. Ang Diyos mismo ang ating direktang nasasaktan o na-offend. Siya ang lumikha sa atin, siya ang nagtakda ng tama at mali. Kaya ang bawat kasalanan na ating nagagawa ay hindi lang basta aksidente. Ito ay isang rebellion laban sa ating Panginoon. At dahil siya ay nasaktan o na-offend, siya rin na may karapatang magbigay ng hustisya sa ating kasalanan. Kalawa ay God is holy and just. Hindi natin maaaring sabihin na mabait naman si Lord o si God. Papatawarin niya tayo kahit hindi tayo magsisi. Hindi ganon ang takbo ng ating Panginoon. Ang Panginoon, mahal niya tayo at handa tayong patawarin, pero isa siyang holy and just. Hindi niya pwedeng baliwalain ang kasalanan. Kung gagawin niya yun, hindi na siya makatarungan. Kaya nagkaroon tayo ng impyerno kasi pinapakita dito na kung gaano kaseryoso ang Panginoon sa ating mga kasalanan. Ikatatlo ay God made hell to punish evildoers. Hindi originally para sa tao ang hell. It was prepared for the devil and his angels, gaya ng sabi sa Matthew chapter 25 verse 41. Pero dahil sa patuloy na pagtanggin ng tao sa Diyos, sa pagyakap natin sa mga kasalanan, tayo mismo ang pumipili ng kapahamakan. Hindi tayo pinupunta ng ating Panginoon sa impyerno dahil ang tao mismo ang pumipili sa impyerno at hindi kinikilala o tinatakbo si Kristo. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una, acknowledge the seriousness and gravity of sin. Huwag nating ipagsantabi ang kasalanan. Hindi siya biro dahil lahat tayo nagkakamali at ang kasalanan na yan ang naghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. At dito natin pumapasok ang ating mga kasalanan o punishment. At kung totoo tayo naniniwala dito, dapat totoong sineseryoso natin ito at nagkakaroon tayo ng repentance at obedience sa ating Panginoon. Kalawa, advance the gospel with urgency and compassion. Dahil alam natin na may eternal punishment na naghihintay sa mga taong walang Kristo. Kaya kung bakit tayo nananahimik. Kaya dapat ipakalat natin ang gospel ng ating Panginoon at hindi lang basta pang-comfort lang dahil ito ay isang rescue mission. At habang tayo ay may oras pa, ibahagi natin ito ng maayos at ng may pagmamahal. Katatlo ay appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. Dahil totoo ang impyerno, pero mas totoo ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon
na ipinako siya sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Siya na walang bahid ng kasalanan na tumanggap na kaparusahan ng sanlibutan na dapat para sa atin. At kung hindi natin makikita gaano kabigat ang impyerno, hindi rin natin makikita gaano kabigat o ang sakripisyo na Jesus na kanyang ginawa para iligtas ang sanlibutan. Ngayon mga kapatid, ito muli ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.